Hi guys, for today meron tayong bagong product review, isang budget drone mula sa Tonja. Ito siya. Ang pangalan ng drone nito guys is Z908 Obstacle Avoidance. Request ng mga viewers natin bago sila mag-purchase ng ganitong product. So check natin yung laman sa loob guys kung sulit naman yung na-purchase natin. Then iwan ko na lang din yung link niya sa description box para sa ibang details ng product natin. Ito daw yung sinasabi nila na katulad siya ng Mavic Mini 3 na copy. So, tignan natin guys kung maganda naman yung na-purchase natin. And i-test flight na rin natin siya sa labas. So, start na tayo guys. Z908. So, check na natin guys yung ating product kung sulit naman. So, ito yung makukuha natin guys sa halagang 1,800. Bali, isang battery lang yung kinuha natin. Pero kung magdadagdag ka ng battery guys, aabot na siya ng, ng 2,000 plus. So, labas muna natin to para makita nyo isa-isa. So guys, ito yung nakuha natin sa bag, isang remote control, yung ating Z908, tapos yung ating USB line cable pang charge sa LiPo battery natin guys. Tapos meron tayo ditong sa joystick guys, so ayan ikakabit natin yan mamaya dito sa remote control. Tapos meron tayo ditong dalawang extra propellers pang replacement dito sa drone natin guys. Tsaka yun sa prop guard nya ito. Sa mga beginners na magpapalipad ng drone, kailangan nyo to guys para ma-protectionan yung propellers. And ito naman yung sa mini screwdrivers natin pang tanggal dito sa propellers guys kung magre-replace ka. And ito naman yung ating dalawang manuals. Yung sa manuals natin guys, isa sa apps tsaka sa drone natin. Kailangan nyo to guys na basahin para makita nyo kung paano nyo i-troubleshoot yung drone nyo. Kung just in case lang na meron din kayong i-replace na parts, nandito lang din siya sa manual guys. Ang language lang nito is English tsaka Chinese. Pag mag-i-scan kayo nito guys, hanapin nyo lang yung QR code. Tatlong klase ito guys, isang iOS, isang Android, tsaka sa Google Play. So sa apps, tsaka yung sa drone natin guys. Then dito naman sa natin, sa LiPo battery natin guys. Ang capacity nito is 3.7 volts, 2000 mAh. So ang charging time nito guys, umaabot siya ng 60 minutes. Tapos sa flight time naman 15 minutes. So ganun katagal yung niya, yung sa flight time tsaka yung sa charging. And ito naman yung sa remote natin guys, wala tong kasamang battery, so kailangan nyo mag-provide ng AAA battery para dito sa remote control natin. Dito nyo lang siya ilalagay guys. Open natin to. Check natin kung working din yung ating remote control. Bali, 3 piraso na AAA battery guys. Yan. Wala na siyang screw, bali slide nyo lang siya. Then yung power nya guys nandito sa gitna. Ipa-power nyo lang yan. Ayan. Tapos pwede nyo nang i-off. Yung sa mga buttons natin guys, dito sa kaliwa natin, makikita nyo ito yung natin, yung obstacle avoidance. Tapos dito naman sa kabilang button naman is yung motor speed. Tapos yung control lights. Ito naman yung ascent, tsaka yung landing. Tapos yung emergency stop, return to home. Then dito naman sa kabila guys, yung flip nya. Yung button dito. Dito yung flip nya. Tapos mayroon tayong extra functions button din dito sa taas. Ayan. Ito naman yung sa pagre-remote mo ng camera. Ito yung camera up, tapos ito yung camera down. Mamaya check natin yan. And pag maglalagay naman kayo ng cellphone dito sa remote control natin guys, iaangat nyo lang to. Yan. Bali ang kasya rito sa phone natin guys, nasa mga 5.5 inches. Na-stretch naman siya guys. Sa remote control natin guys, ang frequency nito is 2.4G, then 4 channels. Ayan, very slim naman. And kabit natin yung yung sa joystick niya guys. Ito siya, yung
color silver. Yan. Ano pala to? Tama, silver. So, kabit natin to. Yan. Hila. So, ganito siya guys. Smooth yung ating joystick. Yan, bumabalik. Okay naman. So, tabi natin yung accessories. Check natin yung ating Z908 na Pro. Bali, check muna natin guys kung ilang grams yung ating Z908. Sama na natin yung kanyang battery. Ganito lang paglagay guys. Sasalpak nyo lang ng ganyan. Yan. Tapos check natin kung ilang grams yung ating drone. Ito yung ating weight scale. Check natin. So, umabot siya guys ng 138 grams yung ating Z908 na drone. Bali, makikita nyo sa drone natin guys. Katulad din siya ng, ng Mavic Mini 3. Pero, syempre copy lang yung atin. Makikita nyo yung design niya dito sa ibabaw. Bali, sa ibabaw guys, ito yung dalawang LED light niya. Yung ilaw niya. Then, yung sa gimbal niya guys, single axis lang to. Hindi siya yung nagagalaw lahat. Bali, ito lang siya. Nabababa lang siya. Ayan. Tapos natataas lang. Yun lang yung function niya. Tapos sa ilalim niya, may camera din tayo dito guys. Ito. Tsaka isang LED light. Tapos kung makikita nyo to guys, ito yung sa sa receiver o yung sa antenna niya. Yung sa motor natin guys, 816. So kung gusto nyo mag-replace ng coreless motor, 816 lang yung hanapin nyo o magre-replace kayo. I-wide open natin yung ating drone guys. Ayan. Medyo may kabigatan din siya, no? Umabot siya ng 138 grams. Kikita naman natin kung gaano kabilis yung lipad nito pag test flight na natin siya. Tapos yung power button niya guys, nandito siya sa likuran. I-press nyo lang to, yung nasa gitna. Tapos may mga design na rin siya dito. Naka-label na rin yung pangalan niya. Z908 Pro. Tapos dito sa kabila is Cine. Tapos may makikita ka rito sa ibabaw, nakalagay 3 Mini. Bali, hindi lang coreless motor yung nagpapatakbo dito guys sa sa propeller. May kasama rin itong gear. Yung remote distance naman nito guys is 200 meters. And dalawang kulay yung pagpipilian nyo nito guys. Isang gray tsaka isang black. Bali yung kinuha natin is black. Kasi maganda yung itsura niya pag sa black guys Kasi common na yung yung gray na color. So ito yung napili na. Kailangan guys pag first time mo lang na nag-purchase ng ganitong product, lagyan mo ng ng prop guard para hindi ka agad masira yung propeller niya rito sa gilid. Kasi most of the time yung iba kasi nasisira kaagad yung drone nila pag walang prop guard na nakalagay dito sa sa propeller. Pag bumangga yan, putol kaagad yung yung propeller niya rito sa gilid. So, check natin kung working yung ating drone bago natin to i-test flight sa labas. And install nyo rin guys yung apps niya guys para magamit nyo yung camera nito tsaka yung ibang functions niya. So, power natin yung ating remote control. Then, yung ating drone. Dito yung power niya. On natin. Ayan. Nag-buzz na siya. Bali, pag binay nyo yan guys, i-move nyo lang ng konti yung joystick natin. Ayan, pag nag-buzz na siya, connected na siya. So, check natin kung working yung motor. On natin. Okay naman. Then, i-remote natin yung kanyang camera. Camera down. Camera up. So yun guys, i-install ko muna yung apps niya, then i-flight test natin siya sa labas. Check natin kung maganda yung lipad ng drone natin, tsaka yung distance and altitude. So let's go. So guys, on na natin yung ating apps para makita natin kung working yung camera ng drone. Ayan, working siya. Kita nyo guys sa screen natin. And by the way guys, yung grams ng drone natin, umaabot siya ng 138 grams. And yung pinili kong kulay is color black. Hindi ko na kinabit yung prop guard niya guys kasi alam naman natin kung paano natin i-maneuver yung drone natin. Pero sa mga beginners pa lang na magpa-purchase ng ganitong drone, ikabit natin yung prop guard para iwas lang sa damage ng mga accessories ng drone natin. So okay naman yung hover ng ating drone. Meron tong obstacle avoidance tsaka optical flow.
So, start natin yung recording. Check natin yung quality ng video niya. So, on natin dito sa ating apps yung kanyang recording. So, makikita nyo rito sa screen natin guys, tama lang yung quality ng video natin. Medyo parang nagwo-wave lang siya dito sa screen natin guys. So, forward lang natin to ng konti. Ang recommend ko para sa mga beginners na magpapalipad nito guys sa distance ng drone natin. Mga ano siguro, mga 80 to 100 meters. Kahit mga ganitong distance lang guys, kasi hindi natin ma-check kung ilang distance na to o ilang meters na yung ano, yung lipad ng drone natin, kasi sa apps hindi naman siya nag-a-appear sa mga budget drone natin. Sana ayan yung may improve ni Tonja sa mga susunod na labas na mga bagong drones. Yung model nga pala ng motor nito guys, 816 motor kung gusto nyo mag-replace. Type nyo lang yan guys sa ano, sa online Shopee or sa Lazada. Mag-a-appear yung mga ano, yung mga available na motors niya. So, ganyan kataas yung altitude niya guys, yung ating Z908 Pro. Yung ano nga pala nito, yung sa charging niya guys, ang gamit lang is yung USB line cable. Kahit yung adapter lang ng phone or power bank na pan-charge, pwede yon. So, okay naman yung hover ng ating drone dito guys. Wala naman ako nakikitang error na paglipad niya. And yung sa ano nga pala nito, yung sa sukat ng drone natin, pag nakatupi yan, ang sukat niya is 13 by 8 by 5 cm. Pag naka-wide naman yung legs ng drone natin o hindi nakatupi, ang sukat nito is 26 by 24 by 5 cm. So, tinetest ko yung ano, yung obstacle avoidance na guys. Tumutunog siya. Ayan. And also, umiilaw yung ating LED light sa ilalim. Same lang din yan sa harap guys na nagbabuzz. Yung ating Z908 Pro. So, ibig sabihin, working yung ating obstacle avoidance. Ayan. Tuloy-tuloy yung lipad natin guys. Na-tsempohan ko lang na mahina yung hangin, kaya tuloy-tuloy yung lipad niya sa taas. Maganda kasi guys, pa nagpalipad ka ng budget drone, ano eh. Maganda yung kondisyon ng ano eh, ng panahon. So yun guys, medyo may kalayuan na rin yung lipad ng drone natin. Ang ano lang dito, ang bilis ng tumaas eh, no? Tsaka bumaba. Pero sa direction, medyo minimal lang yung ano, yung response niya. Pero siguro gawa nung ano lang, naka-low lang yung motor natin. Pero pwede naman natin i-adjust yung ano, yung motor speed niya anytime. Ang inaano ko lang dito guys, yung ano eh, pag naka-max kasi or naka-high yung motor natin na speed, malakas makapag-consume ng battery yon. So kung hindi mo naman kailangan ng mabilisang lipad at gusto mo yung matagalang lipad lang, ano mo lang, i-low mo lang yung lipad ng drone natin. So working yung ano natin guys yung flip ng ating drone. Taasan nyo lang ng konti para hindi siya tumama sa ilalim. Kasi, pag pinilip mo siya, biglang bumababa ng husto. So, kailangan taasan mo pa guys. So, yun lang guys, yung aking review para dito sa ating Z908 Pro. Don't forget to hit yung ating subscribe button and click mo na rin yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating unboxing reviews and tutorials. So, thank you for watching and see you later guys.